Araw-araw ay nakikita natin ang paalala ng Movie Television Review and Classification Board o MTRCB. But behind these constant reminders of the MTRCB is a true vanguard of ethics and values. Kaya naman samahan niyo kong kilalanin ang chairman ng MTRCB na si Atty. Toto Villarreal here on Spotlight. I'm Reggie Tongol, a lawyer by profession, TV host by advocacy. I'm William Theo. I am a journalist, a commercial model, and also a realtor. Join me and meet the mighty shakers and movers of society. And be inspired by their amazing journey through life here on Spotlight. He was a practicing attorney in the field of litigation, labor law, and media and entertainment law, a catechist, a resident lecturer of the Joaquin Berna Center for Continuing Legal Education Research. He was also my former professor in the Ateneo de Manila Law School. He previously served 2 terms as board member of the MTRCB, and in 2012, he was appointed as the chairman of this high-profile agency. He is no other than Attorney Eugenio Toto Villarreal. Good afternoon, Sir Toto Villarreal. It's such a pleasure na dati po ay professor po kayo sa Ateneo Law and now ay MTRCB chairman po kayo at ini-interview namin kayo dito sa Spotlight. Maraming salamat, Reg, at good afternoon sa lahat ng manonood ni Attorney Reggie Tongol. Ito isa sa pinakamatalino kong estudyante, no? Na alam mo pa lang, unang recitation pa lang, bagamat nahihirapan, ay alam mo, asenso sa buhay. Nako, thank you, sir. Sir, anong naman po yung pinush sa inyo na karera ng inyong mga magulang? Kasi tatay nga nasa media, no? Parang in-inculcate ba sa inyo na parang baka pwede kayo sa broadcasting, mass communications, or talagang pinush kayo talaga dito in the legal profession? Yung mga mag-anak namin, maraming abogado. Mga uncle ko, may isa akong ninong na con delegate, meron isa naman na naging commissioner ng COMELEC, at meron namang later on naging CA justice siya one day. Oh. tapos in-appoint sa COMELEC. No? Okay. Ganyan. And marami akong mga kamag-anak, but yung patriarch ng aming pamilya na grand uncle ko, si dating Speaker Cornelio Villarreal ng Capiz, siya yung kumbaga tinitingala namin. Tapos may iba kong uncle pa na si Justice Kapunan, si Judge Loha. Kumbaga, surrounded ako ng lawyers, ng mga lawyers. galing. Oo, ganyan. Na medyo maiingay rin, ganyan, mahilig magtalumpati. Yun, no? So, yun ang kinalakihan kong ano. And then, aside from that, yun nga, yung sila Balitan Media. So, parang merong nananalaytay ba na pwedeng mag-merge later on yung dalawang to. Sir, so alam ko no na kayo ay exposed na nga sa ganyang sa media. Pero kailan po ba talaga na-form sa inyo na you will actually practice in the field of entertainment law? Kasi ito ay isa sa mga hindi gaanong sikat na mga field dito sa Pilipinas. Although in other countries and jurisdictions, medyo solid na yung nito, no, yung practice. Paunti-unti yun eh. Siguro yung noong inumpisa namin yung aming law office, may mga kliyente ako na engage in satellite broadcasting, nagba-block time, and then meron kaming UHF station na kumbaga ay minamanage ng kliyente. So dun, syempre merong aspeto dun na may yung mga kontrata, at yung may mga tungkol sa talents, yung acquisitions, importante acquisitions, yung pagkuha ng intellectual property mula sa ibang jurisdiction at kung paano gagamitin ito. Subalit, na-expose ako na in such a way, ang approach ko, tied yung inuuna rin yung business aspect. Kasi sa akin paniniwala, ang law ay dapat
is a means upang makapaglingkod. And then, hindi lang yung normal tayo, lingkod sa mamahirap. Of course, tama yan. Pero lingkod sa iba't ibang sektor ng society, pati yung sa entertainment business at sa media. Paano makakapaglingkod ng batas? Now, with that, then, medyo pa isa-isang mga kliyente na involved in the industry. Hanggang sa later on, naging abogado ako ng FPJ Productions. Oh, wow. At naging in charge ako doon sa side ng intellectual property, yung library, ika nga ni FPJ at pati na rin ni Miss Susan Roses doon sa, kasi may production outfit rin siya. So I got consulted there and I distinctly recall doon sa pag-ayos ko doon sa mga intellectual property concerns. I recall now Senator Grace po saying, you know, my mom said you may have a knack for that. So if ever yung in more recent times ang nag-inspire sa akin ay yung words na yun ni Miss Susan Roses. Yeah. So dinibdib ko ng konti, medyo pinursigi ko, no? Ganyan. Eventually, may mga actors, actresses, production outfits na naging kliyente ng aming law firm. Sir, in your work here in MTRCB, I know you also weigh a lot of values and you balance the interests of different stakeholders. Yes. Pero looking back in your childhood, yung paglaki ninyo, no, ano po yung value na maaalala ninyo na tinuro sa inyo ng mga magulang ninyo or ng mentor ninyo, kung sinong po man yun, na hanggang ngayon ay yun pa rin yung ginagamit niyo at binabalik-balikan in order to do your job very well? Yung service. So alam nyo bilang professor, nung kayo yung naging professor ko, you are very nurturing with all of us. No? Parang anak nyo kami lahat. No? Was being in the academe natural progression po sa inyo? Natural tendency ba kayo na magturo? Saan nyo nakuha tong idea na to? Siguro yung unang beginnings yan is noong ako'y nasa grade school, di ba merong day na parang magre-rest lahat ng teacher, tas kayo magtuturo. So wala kaming grade 7, so grade 6 ako noon, nagturo yata kami ng mga prep, grade 2, grade 3. Doon pala nag-enjoy na ako. Ever since, gusto ko talaga magturo. Ano po bang susunod na ine-expect namin for Toto Villarreal? Always yung kung saan tayo pwedeng maglingkod. Okay. Yo. May tinatawag, I don't know, sinasabi ko sa inyo minsan sa eskwelahan, no? Kasi makakalimutan niyo yung subject siguro na tinuro ko. Pero yung mga tidbits na sasabihin ko sa inyo na yun, no? Yung duty of the present moment. May planning rin naman, syempre. Ganyan. Pero, kumbaga, is yung we have only one life to live. Sabi nga, time is a treasure. And yung time na to, may nagsabi na isang, kumbaga'y dalubhasa, na yung currency mo for eternity is the time that you spend here. Yeah. And if you spend it well. Ang advice ko nga sa mga kabataan, pati lalo sa professionals, you end the day by reflecting on what happened that particular day. What are the good things perhaps you've done? Para hindi ka negatron. So dapat cheerful tayo. Second, ano saan medyo tayo pumalpak. And third, anong pwedeng resolution natin? You're known in the industry, sir, as an action man. Pero sino po ba si Toto Villarreal in 3 words? Comedic. Ganyan, oo. Sinusubukang maging may courage and may fortitude. And 3, responsible. Noong 1984, nagtapos siya ng may degree na BS Legal Management sa Ateneo de Manila University. At noong 1988 naman ay nag-graduate siya bilang second honor sa Ateneo de Manila Law School. Alamin natin kung anong uri ng childhood ang humubog sa isang Toto Villarreal when Spotlight returns. Sir, ano po yung mga characteristics ng asawa ninyo na na-attract kayo nung una nyo siyang nakita? Maganda yung boses sa telepono. Yan. Si Chairman Toto ay pinalaki na isang relihiyoso. Ipinanak siya sa Capiz, pero sa Project 8 Quezon City na siya lumaki. Siya ay nag-iisang anak ng isang ordinaryong warehouse man, pero sa katagalan ay nakapagtrabaho ang kanyang ama sa RPN 9.
Yung nanay ko may pagka-overprotective, no? Yan. At yung dad ko kasi naging overseas contract worker. So, kumbaga katas ng Saudi ang nagpaaral sa akin. At pero tama lang, hindi naman yung super minsan nung habang lumalaki binibigyan yung freedom ako. Kasi kilalang-kilala, parang mga anak na rin nila, yung mga, kumbaga, yung mga kalaro ko sa bahay. Okay. At pati na rin yung mga kaibigan ko sa college and later on sa law school. So, tama lang, kumbaga, ang na-inculcate sa akin ng maaga is, kahit anong mangyari, ay hindi makakalimot sa Sunday obligation. Masaya ako at maswerte dahil yung mga kalaro ko, yun pa rin ang mga naging kabarkada ko at hanggang ngayon ay kasama ko. Wow. Nagkikita-kita pa rin kami. Isa dito si General RT Sindak na naging spokesperson ng PNP, no? At yun, mahilig kami sa yung of course aside from good time, kami, you would say mga altar boys kami, no? Mga talaga kayo, religious. Ganun, no? So, bagamat medyo malilikot, minsan activity namin, we say the rosary together, no? Ganyan. Minsan nagsasakristan kami. All throughout yan. At yung papuntang law school nga, para nakahiligan ko na. Aside from litigation, ay yung media and entertainment dahil kumbaga mga siguro grade 6 pa ako hanggang mga first year high school. Parati akong nandoon sa studios ng RPN 9 dati. Parati akong pinapasali sa Clubhouse 9 kay Tito Pepe at that time. So doon pa lang ay na-expose na ako pag weekend, no, alam ko na yung amoy at aircon ng studio. Alam ko na yung may lights, ganyan. Tapos, kinikwento na lang nila raw na tumatayo raw ako sa table at ginagaya kung sino-sino. So, doon ko rin na-train ng konti yung medyo may little talent na pagmimimik. You were the valedictorian in high school, Yes, in Colegio de San Juan de Letran. And anong klase pong estudyante kayo noon? Were you the studious type? Or kayo po ba yung maraming mga extracurricular activities? A little of both. Okay. Dahil ang paniniwala ko noon, ay hindi naman kami mayaman. Kumbaga, yung studies ang magiging at success sa studies ang magpo-propel sa iyo to be in a good school later on in sa no. So medyo program, no? Kasi noon pag nag-valedictorian ka, meron kang scholarship, ganyan, mas makapal ang mukha mo na humingi ng scholarship So, but at the same time, gusto kong ma-develop na ayoko yung talino aral. Gusto ko yung nag-o-honor, pero yung mga makukulit sa classroom, yun ang mga kaibigan ko rin. No? Yung ano rin kami, kumbaga, pilyo. Ang mga values na naibigay sa kanya ng kanyang mga magulang ay ginawa rin niyang pundasyon para sa pagbuo ng kanyang sariling pamilya. Sir, ano po yung mga characteristics ng asawa ninyo na na-attract kayo nung una nyo siyang nakita? Maganda yung boses sa telepono. Yan, yung ganon. Yung parang, kasi noon may palabas na, Our Lady of Fatima. Parang black and white yata yun. Noon, kasi stereotypical. Kung sino yung nagpo-portray ng Virgin Mary, parating yun yung boses na parang galing langit. Yun, ganon. Second, yung same yung values. Okay. Same yung values namin, ganyan, no? And importante ang yung religious upbringing. And how are you as a parent, sir? Are you very strict with your children? Sabi ng daughter ko raw, strict ako, no? Pero yung siguro sa studies. Sa mga tutors? Paano pag ganyan? Isa lang yung girl ko, no? Yung wala, naman, challenge learner yung girl ko. And then, yung nag-filmmaking. Although yung youngest ko may girlfriend. And we had nag-get together kami over the weekend. So, could you see, ang sa akin is, I try to befriend them to the best. Minsan, alam ko naiinis sila kasi may masyadong close kayo may gap may ganun yung iba na yung gusto ko, iba yung gusto nila music or whatever. Pero you try hard. At the end of the day, yung mga bata naman pag naging magulang na sila, babalikan nila. May dad may have been too cheesy about that. Pero but ma-appreciate naman siguro. Appreciate Ganyan. Sinasabi ko minsan, pag kayo may mga anak na, ganyan, no?
So, kaya i-coach mo yung boy na the greatest show of kumbaga, love for your girlfriend at this time when you're a teenager, when hormones are so very active, is to respect her. Yeah. Ano po yung maaalala yung isang perfect day with your family? Maraming perfect day. Minsan yung ano lang, simple, lalabas lang, pupunta sa mall, manonood ng sine. Of course, alam nila, pag kunyari Metro Manila Film Fest, meron akong panata. Dahil in deference sa aking high school, talagang nanonood ako ng Big Soto film. Okay. Mga ganyan, no? Yan, yun yung mga ganong klase. Tapos, over kunyari dinner or merienda, pag-uusapan nyo yung yung anong napanood, ganyan, no? Para, and then, ang wife ko, in-encourage kami talaga manood ng Filipino movies. Sir, where is your family in all of this? Ang model nyo ba? Lagi nyo bang iniisip ang asawa nyo at saka ang mga anak kapag kayo ay nagre-review, kapag kayo ay nagtuturo ng mga dapat na gawin sa mga pamilya na nire-reach nyo bilang MTRCB chairman? Oo. Minsan ang reaction ganito. Yung isang anak ko nag-uumpisa ng mag-take up ng filmmaking ngayon, iba yung reklamo niya. Ang reklamo niya, bakit ganitong rating binigay nyo? Ang higpit naman. 'Di ba? Meron iba naman yung wife ko sasabihin, dapat ganito lang yung rating dyan, ganon. So, lahat yan ay we take into account, no? We should learn always, no, to dream about and then to act based on that, yung tungkol sa ating mga mag-anak, no? And kasi pag alam mo yung pamilya, ang pamilya kasi fulcrum yan ng society yan. And in the Constitution ng Republic of the Philippines, nakalagay dyan that the state shall always promote the natural and primary right of parents in the education of their children for civic efficiency and development of their moral character. So, hindi sa akin nanggagaling. Yung moral nanggagaling sa saligang batas. Ang morality, quality of human acts as to whether they are good or bad. So we take that always into account. And siguro, ang parang pinaka-bindisyon dyan, or confirmation, nung pagpasok ko dito sa MTRCB, as a board member, tas head ako ng adjudication nun, may mga tinatanong ako ni Senator Grace po, what about this, ganyan, ano yung law on the matter. At very bookish pa yung aking approach. Sabi niya sa akin, Attorney BM Toto, ganito na lang gawin mo, wear the parents hat. Yan sabi ni, I cannot forget that, nakaupo siya dyan sa table dyan, si now Senator Grace. Wear the parents hat and everything will just be, parang will flow naturally. From that moment on, magugulat ka. Wear ako ng parents hat, pasok lahat. Pasok bigla Miller versus California, pasok bigla freedom of expression. Yung kinikwento ko sa iyo before we started. Ayoko naman na masyadong maging manikil rin yung di ba? Dapat may free flow. Ganyan. Tamang balanse, ika nga. Dun, it flowed very naturally. Naging kliyente niya ang FPJ Productions kung saan nabigyan siya ng komento ni Susan Roses na gets niya ang showbiz. Naging client din niya ang celebrity couple na sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Ayon sa kanya, ang isa sa mga hamon na kinaharap niya bilang MTRCB chairman ay ang pagsususpindi sa programang T3 ng Tulfo Brothers dahil sa kanilang komento sa bangayan ng dating mag-asawang Claudine at Raymart at Nemo Tulfo. Let's see how he would answer to my slam book questions when Spotlight returns. What's the one movie that you were surprised? One movie that I was surprised, Insidious. Ano po ang una ninyong ginagawa kapag kayo ay nagising sa umaga? Merong yung pagsabi ng I will serve, pero in Latin. Oh, wow. Serviam. Serviam. Oo. Ano naman ang ginagawa niyong huli kapag bago kayo matulog? Yung talagang official is yung pagsisiyasat ng budhi. What's your favorite drink? Favorite drink?
Coffee. One favorite movie na you always watch, na you never get tired. Sound of Music. What's the one movie that you were surprised? One movie that I was surprised, Insidious. Aficionado ako ng horror. At saka, yung mga zombie, gustong-gusto ko yan. What's the one TV show, a Filipino TV show, that you regularly watch? The news, of course, no? So ano naman po ang inyong pananaw ukol sa mga indie films? Ang indie films, kumbaga, yan yung nagbibigay ng pag-asa. Who are you as an actor, kung ikaw ay isang actor? Siguro one of them James Bond, guys. Except Daniel Craig. Roger Moore ang favorite ko. Oh, the Kasi old si Roger ones. Moore, nagpapatawa yun eh. How do you distress? Sometimes, parang one round with friends. Okay. O, ganyan. Minsan nagano ako yung Blue Moon. Oo. Kasi gusto ko yung tansan na madaling tanggalin. Nainis ako pag hindi available. Yan, ganyan. And of course yun, the movies. The movies or House of Cards. Yan, okay. Walking Dead. Yan. Oh, and mga kabataan, huwag niyo akong susundin dito dahil limited audience lang to sa cable. Breaking Bad. Anong trabaho ang hindi nyo gagawin? Hindi ko siguro masasagot din dahil kung duty talaga yan, talagang gawin, whether it's even cleaning the latrine, kung kailangan gawin at yun ang duty of the present moment, gagawin natin. What's your pet peeve? Pag maraming grammatical error at saka hindi maganda yung construction at walang legal basis yung sinasubmit sa akin. Ano ang huling advice na ibinigay nyo sa inyong mga anak? Be good people. No? Be good people, decente, and KLS. Okay, let's. Know, love, and serve God, for by this means you will join Him in eternity. What makes you laugh? Dolphy. Hindi mang Dolphy. Tito Vic and Joey, ganyan. Yung Filipino comedy movies, ganyan. And then, pag nagjo-joke sa law school sa akin, yung ibang mga, pag si Attorney Snoops nag-joke sa akin, natatawa ko dyan. Yan, mga ganyan. No? What do you still want to do? Kung pwede, yung may project ba with involving street children? Okay. Yung mga ganyan, no? Sabi ng nanay ko, sinabi raw nung maliit pa ako, gusto kong ipunin raw lahat ng mga gusgusing bata sa Quiapo. No? So, that's why yung huling project ng aking mga estudyante sa social teaching, yung mga mahihirap na bata sa Katipunan, ginather na sumama yung parents, tapos nag-film showing sila dito sa aming digital theater. What makes you cry? The Sound of Music. Yung mga scenes lang doon na naiyak ako sa ganda. Who's the one person who made the big difference in your life? Marami, no? Hindi lang isa. My wife, of course, dapat yan ang best friend mo, no? Yeah. My father-in-law, he passed away already. He's a very famous lawyer na nasa litigation. I have also a relative. He was vice mayor before of our town in Mambusaw, Capiz. Uncle eh. Hindi pwedeng uncle sa amin eh. Uncle. Si Uncle Nonoy Ramon. Villarreal Diangson. So, yun yan. A great influence in my life also. Where would we find Toto Villarreal in the twilight of his years? Hopefully, sana teaching hanggang magka-Alzheimer's. Thank you again, Thank Sir you, George. Toto. Oo, maraming salamat eh. Philippine media has progressed beyond leaps and bounds in the past few years. That is why we need objective partners like the MTRCB para siguruhin na ang ating mga napapanood ay angkop, etikal at dekalidad. We have seen that Attorney Toto Villarreal has the integrity and the spine for this. With his faith in God and his pragmatism, Philippine media is assured that it is in good hands. Join us again next week as we bring you the stories of people we believe you should know here on Spotlight.